ito. At sa kabatiran po ng mga kapatid natin na wala sa mga nakaraan, tayo po ay patuloy na tumatalakay sa Book of Isaiah. At nanganyayahan po kayong magsitayo at ating pong babasahin ang pagmumulan ng mensahe ng ating Panginoon dito po sa lahat ni Isaiah mula chapter 1 pa rin, verse 21 to 26. Okay, magkaroon pa tayo ng salitang pagbasa. Bible text natin again is Isaiah chapter 1, 21 to 26. Verse 21. How the faithful city has become a harlot. It was full of justice, righteousness lodged in it, but now murderers. Verse 22. Your silver has become a loss, your wine is gone. 23. Your princes are rebellious and companions of thieves. Everyone loves bribes and follows after rewards. They do not defend the fatherless, nor does the cause of the widow come before them. Verse 24. I will turn my hand against you and thoroughly purge away your dross and take away all your alloy. Sabay-sabay po sa verse 26. I will restore your judges as first and your counselors as at the beginning. Afterward, you shall be called the city of righteousness, the faithful city. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, muli sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Patuloy, Panginoon, na kayo'y aming sinasamba, dinatakilat niluluwalhati. Panginoon, sa pagkakataong ito, mangusap po kayo ng may kapangyarihan. Nawa o Diyos, magkaroon ng hamon ng bawat isa sa amin. Matuto kami, Panginoon, sa mga paalala mo na dapat po namin baunin, na dapat namin isabuhay. Sa gayon, Panginoon, ikaw ay patuloy namin mabigyan ng lugot. Nawa o Diyos, patuloy kang mangusap. Do not allow your word, never allow your word to come to you void without accomplishing the purpose from which you have sent it, Lord. Kaya Panginoon, muli, ngayon pa lamang kami nagpapasalamat sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Okay. Okay. Para po ma-refresh ang ating mga isipan, no, lalo na doon sa mga kapatid nating wala sa mga iba pang mga Sundays, mga naunang mga Sundays, tungkol sa ating tinatalakay dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, ating munang sariwain, ating munang balikan, yung pinaka-background, okay? Yung pinaka-broad historical facts tungkol po sa aklat na ito. So, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga propesiya, no, ni Prophet Isaiah na anak ni Amos. Okay, anak ni Amos. Siya ay naglingkod bilang propeta ng Diyos mula po 740 to 600 BC. Papapansin niyo pa atras. Sa loob ng 2 taon, siya ay nagpahayag ng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa Northern Kingdom of Israel at sa kabila sa Southern Kingdom of Judah. So matapos na tuluyang bumagsak sa mga kamay ng mga Assyrians, ang Northern Kingdom of Israel noong 722 BC, nagpatuloy po itong si Propeta Isaiah na magbigay ng babala. Nagbigay siya ng warning sa Southern Kingdom of Judah para kumbinsihin sila, para hikayatin silang magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sa gayon, ay huwag na nilang sapitin kung maranasan pa yung mapait na pagdurusang sinapit ng Northern Kingdom of Israel nang masakop sila at gawing alipin ng mga Assyrians. Sapagkat ang Judah sa panahon iyon, mga kapatid, ay nakatakda na rin sa kupin ng mga Assyrians. Nakaumang na ang pananakot ng mga Assyrians. Subalit, ayon din sa kasaysayan, no? Huwag natin in-suspense ang ating mga sarili dito. Ayon din sa kasaysayan, dahil nga hindi pinakinggan ang babala ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ay tuluyan pa rin naganap yung pananakop o yung pagkugkob sa Juda noong 701 BC. Okay, ang kasaysayan ito ng Israel ay naganap, kung ating babalikan at re-reviewin,
Sa panahon po ng 2 Kings, chapters 15 hanggang 21, at sa 2 Chronicles, chapters 26 hanggang 33. Okay? Si Prophet Isaiah ay contemporary o kaya kapanahon o kabats. No? Nino-nino, nina prophets Hosea and Micah. Subalit bago pa dumating itong si Prophet Isaiah, ay nakumpleto na. O kaya natapos na ang ministry naman nila prophets Elijah, Elisha, Obadiah, Joel, Jonah, at Amos. Okay. Sa panahon ito, halos 700 taon na ang nakakaraan mula nang makapasok ang bayang Israel sa Promised Land. Okay. Dapat nating malaman, importante ito, dapat nating malaman na bagong henerasyon na ng Israel ang nakapasok sa Promised Land. Okay? Bagong henerasyon na nakapasok. Bakit? Sapagkat nangamatay na ang karamihan sa mga disobedient generation prior to their entry in Canaan. Nangamatay na sila. So bagong henerasyon na yung nakapasok. At ito yung importante. Bago makapasok ang nasabing makabagong henerasyon ng Israel sa Promised Land, ito yung nangyari. Itinuro pa sa kanila ni Moses ang kautusan ni Yahweh, kaya tinawag itong Deuteronomy. Okay? Sapagkat ang salitang Deuteronomy, mga kapatid, ay binubuo ng tambalang salita na Deutero. Deutero means second at nomos means law, o second giving of the law. Okay? Second giving of the law. Upang magsilbing gabay, maging patnubay nila ang kautusan, ang salita ng Diyos, na susundin nila kapag nakapasok na sila doon sa Kanaan. Sa pangunguna nino, si Moses pa ba? Hindi na, kundi si Joshua. Sapagkat hindi na pinahintulutan ni Yahweh na makapasok si Moses. Ang dahilan? Because of disobedience din. Naalala nyo, ang sabi ng Panginoon kasi nagkareklamo na yung mga Israelita, nauuhaw kami. Nauuhaw kayo. Nasa sila nasa disyerto Ang sabi ng Panginoon na si Yahweh, kausapin mo yung pato, sa gayon lumabas ang tubig mula dito. Pero anong ginawa niya? Hinampas niya yung bato. Lumabas naman yung tubig. Pero hindi siya sumunod sa instruction. Naging disobedient si Moses. Sapat na yun para hindi siya tatawirin o pasamahin ng ating Panginoong si Yahweh papunta sa Promised Land. Pinalitan na siya ni Joshua. Sa unang 400 taon sa Kanaan, yung unang 400 years nila sa Kanaan, ang mga namumuno doon, ay mga judges, mga hukom. Ang siyang namuno sa Israel. Pinamunuan sila ng 6 na major judges. At ang pamilyar sa atin, sa mga judges na ito, sina Gideon, sina Samson. Okay, kilala natin. At may pang mga minor judges na naitagta. Ang katangiang taglay ng nasabing mga hukom na ito, mga kapatid, ay spiritual, military, at political na uri ng pamumuno. Yun ang taglay nila. Bilang mga taong pinili at iniluklok ng ating Panginoong Diyos sa panahong kailangan ang kanilang paglilingkod. Pagkatapos, sa loob ng 120 taon, ay may 3 hari. Pansinin niyo yung succession may 3 hari ang namuno sa buong Israel. Sino yun? Saul, David, at Solomon. Subalit, pagsapit ng 917 BC, matapos ang paghahari nitong si Solomon, ay nagkaroon po ng civil war doon sa Israel. Kaya ito, ano nangyari? Nahati sa 2 bansa. Okay? Israel sa north, at ang tawag naman kung sa nasa south ay Judah. Hanggang sa panahon ng pagdating nitong si Propeta Isaiah. Habang hindi pa dumarating noon si Propeta Isaiah, ang Northern Kingdom of Israel na binubuo ng 10 tribo ay nagkaroon ng 18 mga hari. At lahat sila, mga kapatid,
Ito ang masaklap na balita. Pawang masasama at rebellious laban kay Yahweh. At ang Southern Kingdom of Judah na binubuo ng ilang tribo? 2. Ay nagkaroon naman ng 11 mga hari bago tuluyang dumating itong si Propeta Isaiah. May ilan sa mga nasabing hari naging mabuti, pero may ilan sa kanila naging masasama. Sa panahon ng ministry ni Propeta Isaiah, ang Israel ay isang maliit na bansang laging nasusuong at nadadamay sa gitna ng digmaan ng 3 superpowers. Sino-sino yung 3 superpowers na yun? Egypt, Assyria, at Babylon. Okay. Sa panimula ng ministry ng Propeta Isaiah, ay nagkaroon ng national crisis sa Northern Kingdom of Israel. Ang malahiganting pwersa ng Assyria ay masasakop na ang Northern Kingdom of Israel that time. So sa kasagsagan ng ministeryo ni Propeta Isaiah, ang Southern Kingdom of Judah ay dumaranas na ng paulit-ulit na pagbabanta mula sa nakapaligid ng malalaking mga bansa. Maraming mga modern scholars, mga kapatid, ang nagsasabing hindi lang iisa ang may akdaraw ng Book of Isaiah, kundi higit pa raw sa isa. Yun ang sabi nila. Ginamit nila ang mga tambalang salitang Deutero Isaiah at Trito Isaiah. From the word itself, no? Dalawang Isaiah o kaya Trito means 3, no? Trito Isaiah o kaya Isaianic school. Yun ang mga terms na ginamit. Minsan ipinapalagay nilang higit pa sa isa ang may akda o author ng Book of Isaiah. Dahil daw sa pagbabago ng estilo, ng pamamahaya, at ng tono, at magkaminsan, ay naitatanggi pa nga na si Prophet Isaiah ang talagang nag-prophesy. Gayon pa man, ang bagong tipan mismo ang nagpapatibay at nagpapatunay na iisa lang talaga ang may akda sa Book of Isaiah at yan ay masusumpungan sa Book of John. No? Book of John chapter 12, verse 37 to 41. Hindi ko na babasahin. Ang sabi ni John sa una at ikalawang bahagi ng Book of Isaiah na ayon sa ibang pananaw ay isinulat daw ng 2 o higit para iba't ibang Isaiahs. Subalit dito mga kapatid ay tuwirang tinukoy ni Apostle John na nag-iisa lang talaga si Propeta Isaiah na sumulat dito. Ang bagong tipan mismo ang tumukoy sa pangalan ni Propeta Isaiah ng napakaraming beses. Higit pa sa ibang mga prophetic authors kahit pagsama-samahin pa silang lahat. Okay? Ibig lang sabihin na talagang si Propeta Isaiah nga ang tunay na may akda ng aklat na ito. At ito pa mga kapatid, ang pinakamahalagang paksa na nahayag sa aklat na ito, na ang Book of Isaiah ay puno ng maraming kahangahangang propesiya tungkol sa, yes, absolutely, the Messiah, tungkol sa ating Mesiyas, ang Panginoong Jesus, na tumutukoy sa pagtatao at sa mga gawa ng Panginoong Jesucristo na naisulat humigit kumulang 700 years bago pa isilap ang Panginoong Jesus. Saan sinilang ang Panginoon? Sa Bethlehem. Okay? Dahil sa katotohanan ito, kaya itinuring na, nagre-review tayo ngayon, itinuring itong fifth gospel, ang Book of Isaiah. Okay, dito naman, sa Bible text, kasi pag binasa natin ganyan, parang ano pa nangyayari, di ba? No? Dito sa Bible text na ating tatalakayin, bagamat bahagi nga ng kasaysayan na naituro at muling napaalala sa bayang Israel ang mga kautusan ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses bago sila makapasok sa Promised Land. Maging sa mga nakaraang mga pagtatalakay, mga kapatid, ay patuloy na nagbigay babala itong si Propeta Isaiah sa mga leaders ng Judah kung paano nilabag, kung paano tinalikdan ng mga sinundan nilang henerasyon ang mga utos ni Yahweh upang hindi na nila sundan at pamarisan pa. Pinapaalala yun lagi ni Propeta Isaiah. Because their forefathers disobeyed the law, they ignored the law, and they defied the law of God. Kaya kailangan ipaalala sa kanila. Bagong henerasyon na
Kaya naman talagang madiin ang mga babala ni Propeta Isaiah sa mga leaders ng Juda na may kaakibat na pagpapayo sa kanila na dapat nga nilang gawin. Ayon nga sa pinalakay ni Pastor Joey last Sunday, kung nandito kayo, ito yung sinasabi, no? Sa Isaiah chapter 1 verse 16 to 17. Ang sabi rito, wash yourselves, no? Make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Yan ang mga tagubilin. Yan ang mga payo na dapat na kanilang ginagawa. Ang malaking tanong kasi mga kapatid ay ganito. Sinunod nga ba nila? Sinunod nga ba ng leaders ng Juda ang payo ito ni Yahweh o magitan ni Propeta Isaiah? Yun ang malaking tanong eh. Sagot, hindi pa rin. Hindi pa rin. Sapagkat ayon dito nga sa Bible text na ating tatalakayin, nabasa niya naman natin, ito'y nagpapakita ng mga ebidensya ng kanilang paglabag sa mga kautusan ni Yahweh na naging sanhi ng pagbagsak ng dangal ng bayan ng Juda mula sa pagiging tapat, okay, o faithful kay Yahweh sa pagiging harlot. Sabi niya, ayun, sa pagiging harlot o kaya prostitute. Mula sa pagiging masunurin sa Diyos, sa pagiging rebellious. Yun ang nangyari, despite dun sa mga pagpapayo na binitiwan, na nagmula kay Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. That's the reason why we entitled the message, Where Glory Crumbles. Where Glory Crumbles. Okay, the Bible text that we are about to explore is divided into two parts. Dalawang bahagi ng mga kapatid. Part 1, ito po tumutukoy sa description of the unjust leaders of Judah. Mula yan sa verse 21 hanggang 23. Yan ang part 1. Yan ang part 2 natin tatalakayin is the description of the Lord's plan of redemption. Verse 24 to verse 26. Okay, simulan na natin ito agad. Part 1. Description of the unjust leaders of Judah. Anong sabi sa verse 21? How the faithful city has become a harlot. How the faithful city has become a harlot. Ang faithful city, mga kapatid, na tinutukoy dyan ay ang Jerusalem. Ang Jerusalem. The capital city of Israel. Ang lungsod na tinaguri ang city of David. Na minsan ay naging tanyag dahil sa katapatan ng bayang Israel kay Yahweh. Tapat sila dati. Subalit ng panahong isulat ni Propeta Isaiah, ang ilugtong ito, ang Jerusalem, ay naging, sabi diyan, harlot o prostitute. Ang espiritual na kahulugan o katumbas ng pagiging harlot o prostitute ng Jerusalem ay ang pagtalikod nito sa kanyang spiritual relationship o spiritual marriage to the Lord. Yun po ang katumbas noon na ibig sabihin ng harlot o prostitute. Jerusalem, that time, is committing spiritual adultery to Yahweh sa pamamagitan ng idolatry o pagtalikod sa Kanya at pagpahumaling sa mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat tuluyan ng tinalikdan ng mga mamamayan ng Juda o ng Jerusalem ang pagiging tapat at masunurin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang pagkalulong sa kasamaan. Yun ang nangyari. Ano pang sinasabi sa verse 21? It was full of justice, righteousness lodged in it, but now murderers. Ano ibig sabihin niya? Isinasaysay sa talatang ito, mga kapatid, yung pagbabago, yung transformation ng Jerusalem. Dahil dati ang city of Jerusalem ay pinatutupad ng pantay-pantay ng mga namumuno ang katarungan para sa lahat. Kaya naman napapanatili nilang alin ang pag-iral ng katarungan para sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan ng Juda. Subalit sa panahong iyon,
ang dating pagpapairal ng katarungan at katwiran ay lumipas na sa City of Jerusalem. Sapagkat ang lungsod, mga kapatid, na ito ay napuno na ng mga, ano sabi dyan, mga murderers o mga matay tao. Umiiral na ang alin, ang political corruption sa mga namumuno ng lugar. Ayon sa teksto, no? Sinabi nga dyan, your princess, pakita dyan. Pero sinabi doon, your princess are rebellious. Doon yung sa, ano, no? Okay. Your princess are rebellious, sabi yun sa teksto. Ibig sabihin, na mismo ang mga namumuno sa lipunan ay ano, nagsitalikod na sa Diyos. Sila pa naman ay inaasahan ng Diyos na ipatutupad ng buong katapatan ang mga batas ng Diyos or God's law ay sila pa itong unang lumalabag sa mga ito. So the leaders of Judah disobeyed. The leaders of Judah ignored. The leaders of Judah defied the law of God. Yun yung problema nila. So dahil dito, kaya naman nagliparan mga kapatid yung mga magnanakaw. Yung mga huwad na mga ngalakal. Kasi ayon nga sa teksto, sa verse 22, ano yung sabi dyan? Nasabi dyan, your silver has become dross, your wine mixed with water. Ano ibig sabihin yan? Mga kapatid, this is an allegorical statement from the prophet Isaiah na ang nais na talagang tukuyin dito ay ang pagbabagong naganap sa puso, sa kalooban ng mga leaders, sa mga mamamayan ng Juda. Mula sa pagiging tapat, okay, naging rebellious sila. Mula sa pagiging masunurin, saan? Sa pagiging masuwal. Yun ang nagganap sa kanila. Ayon kay Harry Baltimore, he is a reformed pastor. No? The Lord Jesus made water into wine. But sinners made wine into water. So, ang Panginoong Jesus ay ginagawang alak ang tubig. Subalit ang mga makasalanan ay ginagawang tubig ang alak. Na ang ibig sabihin ni Propeta Isaiah sa espiritual na kahulugan tungkol sa pagbabago ng Juda na ang taglay nilang dating katapatan sa Diyos ay nahaluan na ng kataksilan at labis na kasamaan. Yun ang ibig niyang tukuyin. Kaya naman ang mga hukom na dapat na nagpapairal ng katarungan, mga kapatid, ay anong nangyari? Nababayaran. May bribery nagaganap. Noon palang uso na. Kaya naman ang mga hukom na dapat na nagpapairal ng katarungan, mga kapatid, ano mangyayari? Siyempre, kung sino magbayad, yun ang mananalo. Diba? Nilamon na ng kasamaan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan dahil sa kanilang pagtalikod sa kautusan ng Diyos, sa pagtalikod nila sa kautusan ni Yahweh. Dahil sa pagtalikod nila kay Yahweh, laganap na ang lagayan, pagtanggap ng bribe sa mga naglilingkod sa pamahalaan. Sabi kasi sa verse 23, so, your princes are rebellious and companion of thieves. Sabi niya, everyone loves bribes and follows after reward. Ayun na eh. Yun ang nangyari sa kanila. Yan ang dahilan kaya naglaho ng mga kapatid ang pagpapairal ng katarungan at tuluyan ng lumaganap ang pang-aapi sa mga mamamayang mahihirap, mga ulila at mga balo. Dahil ayon nga sa ating teksto ngayon, they do not defend, ano ba yun? They do not defend the fatherless. Di ba sa earlier verse na tinalakay, ang payo, they should defend the fatherless, but dito, they do not defend the fatherless, nor does the positive widow come before them. Wala na. Wala nang katarungan. Kawawa ang walang pambayad. Yun ang tinutukoy yan. Nangangahulugan, sadyang naging mistulang lumpo, mga kapatid, kung walang silbi ang pagpapaira ng katarungan sa lungsod ng Jerusalem. Mistuluyan ang namayagpag ang pang-api, lalo na sa mga mahihirap, lalo na sa mga ulila, sa mga
balong walang pambayad sa mga korapto opisyal o korapto ng mga hukom upang makapitan ng katarungan. Ang inaasahan sana ng Panginoong Diyos sa mga political at civil leaders na pinahintulutan niyang maluklok na sila ang mangunguna upang mapanatili ang kapayapaan at tugisin ang mga anay sa lipunan. Kaso sila nga yung anay. Sila ang naging anay sa lipunan. Sila ay hindi dapat matitinag, mga kapatid. No? Hindi sakta sila matitinag sa mga lagay, sa mga pagbabribe upang mahimok na pumatol at makisama sa masamang gawain, lalo na, mga kapatid, ang pagtalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin sa Diyos. Diba kung sila ang tangkol? Ngayon naman talaga biblical. Subalit ito mismo ang naganap sa mga political at civil leaders ng Jerusalem. Sila ay tumanggap ng lagay, nagrebelde at nagsitalikod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya naglaho ang pagpapairal ng katarungan at lumaganap ang pang-aapi sa mga mamamayang mahihirap, sa mga balo, sa mga ulila. Sa puntong ito ay tuluyan na ilantad ang pagkakasalang spiritual adultery ng Huda. Kumbaga, ang katiwalian ng mga namumuno ng Huda ay nagsisilbing palatandaan lang ng mas malalim pa na suliraning spiritual na taglay ng mga mamamayan ng Huda. Okay, now, punta na tayo sa part 2. Mabilis lang ito, part 2. Yan. Anong sabi dyan? No? Kumbaga, ito yung ibig sabihin ng kabuuan ng part 2. This refers to the description of the Lord's plan of redemption, pagtubos. Ang lumubos ng ating Panginoon sa Huda. Verse 24, therefore, the Lord says, the Lord of hosts, the mighty one of Israel. Doon muna tayo. Sa puntong ito, mga kapatid, hinarap na mismo ng Diyos, hinarap na mismo ni Yahweh ang mga mamamayan ng Huda. Siyempre, galit na siya, particular ang mga leaders, at kanyang binigyang tiin kung sino siya. No? Binanggit niya ang kanyang taglay na kapangyarihan at pinag-aharian. The King who is he? Pinanta natin kanina. He is the Lord of hosts. Pinanta natin kanina yan. No? He is the Lord of hosts. Ano ibig sabihin ng host? This refers to the armies of heaven. Armies of heaven. He is the mighty one of Israel. Ibig sabihin, pangungusap ito ng may madiing pagbabanta laban sa Huda na kapag hindi sila tumigil sa kanilang ginagawang kasamaan ay talagang may kalalagyan sila. Yun. Kaya nagsasalita ng ganyan si Propeta Isaiah in behalf of Yahweh. Ayon pa sa komentaryo ni Harry Bromma, Harry Form Pastor, tungkol sa praise na the Lord of hosts, isinasalarawan nito na ang Diyos bilang isang mandirigma na ang bukbong pinamumunuan ay binubuo ng mga makapangyarihang anghel sa langit na handa ng sumalakay upang lipulin ang mga masasama sa isang higpudgat lang. Sa isang sinyalis lang ni Yahweh, handa na silang lumusok. Yun ang ibig sabihin at pagkakaunawa ng Hari Boltuma. Handa na talaga ang mga anghel bilang hukbo ng kalangitan na durugin ang mga kaaway ng Diyos sa isang hudgat lang ni Yahweh. Tandaan natin na ang kahulugan ng praise na the Lord of hosts ay nagsisilbing pangalan ng Diyos sa digmaan. Yan ang pangalan niya sa digmaan, the Lord of hosts. At hindi ito mapuli para sa Huda kung dinahayag ng Diyos ang pangalan ito laban sa kanila. Sapagkat ito ay nangangahulugang itinuturing na sila ng Diyos bilang kaibigan? Bilang kaaway. Tinuturing na silang bilang kaaway sa puntong ito, mga kapatid. Hindi sila sumunod sa mga utos niya. Pinaligdan siya. Ibig sabihin, talagang nagre-rebelde sila.
Therefore, kaibigan pa ba yung ganon? Kaaway na. At ito talaga ang kahulugan nito. Na tuluyan ng itinuring ng Diyos bilang makaaway niya ang buong Huda dahil sa kanilang pagre-rebelde, dahil sa kanilang pagtalikod. Kaya lalo pang pinagdiinan ni Yahweh sa pamamagitan ni Prophet Isaiah ang balak niyang paglikol. No? Balak niya paglikol sa Huda na itinuring niya na bilang kaaway. Dahil ayon nga sa verse 24, tignan niyo yung verse 24, I will rid myself of my adversaries and take vengeance on my enemies. Galit na. Galit na talaga si Yahweh. Hindi po ba? Nasa puntong ito, mga kapatid, ay kinakaumang na ang mga nagbabagong paraso ng mga anghel bilang hukbo ng kalangitan. Isang hudyat na lang talagang hinihintay nila. Isang hudyat ni Yahweh, tiyak na malilipol sa isang iglap ang buong Huda. Ang problema kasi ng mga pinuno, ng mga mamamayan ng Huda, ay sila mismo. Sila mismo ang may kagagawan kung kaya sila naging kaaway ng Diyos. Di ba tayo rin? Nung tayo'y nagkasala, humina na natin ang kasalanan, whether we like it or not, we declare war against God. At tayo rin, naging kaaway ka. Hindi tayo eksento dito. Yun po ang nilalaman nito mga kapatid. Ang mga kanilang mga pagkilos at pag-iisip ay pawang pagsalansang laban sa kalooban ng Diyos. Nilabag nila ang pinag-iirang na katarungan. Sa halip ng pagtanggol ang naapi, ay sila pa nga itong umaapi sa mga ulila at balot. Dahil dito sila na mismo ang naglagay sa kanilang mga sarili upang hatulan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong si Yahweh. They disobey the law, they ignore the law, and they defy the law of God. That's why they would find the hand of the Lord against them instead of protecting them. Dapat pinuprotektahan sila. Kaso, sila mismo lumabag, sila na mismo ang nagtataguan, kaya sila naging kaaway ng Diyos. Dagdag pang sinabi ni Yahweh through Prophet Isaiah, verse 25, I will turn my hand against you and thoroughly, mukhang may pagbabago. O, pati niyo, I will turn my hand against you and thoroughly purge na. Kapansin niyo? Galit na si Yahweh. And yet, ang ginamit na salita, purge away your dross and take away all your alloy. Anong ibig sabihin yan? Ito na yung height ng galit ni Yahweh. Pero mapapansin niyo, nagsusubside. Anong ibig sabihin niya mga kapatid? Tingnan po natin ang puntong ito, kung paano pinairal ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang habag kontra sa nagpupuyos ng galit at tuod. So, kung tutusin, dahil sa pagre-rebelde at pagtalikod ng Huda kay Yahweh, dapat parusang kamatayan ang nararapat ni igawad sa kanila. Subalit hindi ganun ang nais gawin ni Yahweh. Okay? Sa halip ang sabi niya, I will turn my hand against you and thoroughly purge away your dross and take away your alloy. Mga kapatid, ang dross at alloy ay mga impurities o mga dumi na nakahalo sa ginto. Ibig sabihin, itinuturing ng Diyos na ang Juda ay parang ginto na nahaluan lang ng mga impurities. Kaya ang nararapat lang na gawin sa kanila ni Yahweh ay painitan silang muli upang lusawin, i-refine at dalisanin. Amen. Yan ang inusang grace of God. Makikita natin ang Old Testament, ang Diyos ng Old Testament, sabi nila, napaka-bagsik. Pero tignan niyo kung paano nag-subside, kung paano umiral yung kanyang habag sa puntong ito. No? Anong gagawin daw niya? Painitan silang muli, lusawin, i-refine o dalisanin. No? Tanggalin lahat ng mga impurities sa mga puso nila upang gawin lantay na ginto o pure gold. Nais ni Yahweh na disiplinahin lang sila at hindi lipunin. Amen. Glory to God. In other words, God intends to purify the heart of His people, meaning the goal of God
is not to destroy them. Instead, He says in verse 26, I will restore. Diba? I will restore. So God will purify Judah or Jerusalem to the point where in verse 26 says, ito ang goal ng Diyos. Afterward, you shall be called the city of righteousness, the faithful city. Sa ikabubuti pa rin nila ang layunin ng ating Panginoong Diyos. No? Ang layunin niya, ulitin ko, no? Ang layunin ng ating Panginoong Diyos sa Jerusalem o Judah ay upang manumbalik ang dati nilang kalagayan bilang lungsod ng katuwiran at katapatan. Sisimulan ng Panginoong Diyos na kumilos sa mga namumuno, sa mga judges, at sa mga tagapayo. Uunahin muna, babaguhin ang kanilang mga puso upang makapagsimula ng panibago na ang magiging pamantayan nila ay ang pagsunod na sa kalooban ng ating Panginoong Siyaw. Batay sa kanyang mga batas na matagal nang ipinagkaloob sa pamamagitan ni Moses. So ganito kadakila, mga kapatid, ang katapatan ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Tapat siya sa kanyang sinumpaang pangako at tunay na tinutupad niya ang mga ito. Patunayan, ganito yung paanyaya ni Yahweh sa bayan ng Huda sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Tinalakay ulit na Sunday. Ano yun? No? Isaiah 1:18. Sa Isaiah 1:18, naalala nyo ito yung sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, through Prophet Isaiah, come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Sa Tagalog, ang ganda. Hali kayo, at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Ang nais ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay anyayahan sila, mga libelbe, no? Anyayahan silang lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya. Sino? Ang Kanyang mga bayang nagkasala. Okay? Ang Kanyang bayan nagkasala. Para makipag-usap sa Kanya, makipagpaliwanagan sa Kanya. So mga kapatid, maliwanag. Daan ng pagkakasundo at pagkakaisa ang inaalok ni Yahweh sa kanila at hindi daan ng pagkakawatak-watak. Kung tutuusin, mga kapatid, dahil siya ay kataas-taasang Diyos, ay pwede siyang magdiman. Pwede niyang diktahan ang kanyang bayang nagkasala ayon sa kondisyon ng isla. Alalahanin natin na siya ay Diyos na manlilikha. Hindi po ba? At silang mga tao ay kanyang nilikha lamang. Kaya dapat lang na siyang masunod ayon sa gusto niya. Tama ba? Yes, tama. Pero hindi ganun ang nangyari. Hindi ganun. Sa halip ang sabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Prophet Isaiah, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Mga kapatid, isang pangungusap ng isang amang nanunuyo sa nagkasalang anak. Yan ang tinig ni Yahweh dito. Isang amang handang umunawa at magpatawad. Isang amang laging nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang kalimugang anak. Amen. Nais ni Yahweh na sila ay magsilapit sa Kanya upang ipaunawa niya sa kanila ang layunin ng kanyang mga kautusan. Nasasadyang ipinagkaloob niya sa kanila ang kautusan bilang instrumento upang mapanatili nila sa kanilang mga buhay ang kabanalan. Sa gayon ay hindi sila mapalayo sapagkat siya ay Diyos na. Ano ang Diyos? Siya ay Diyos na banal. Siya ay Diyos na banal. 1 Peter 1:15 verse 16 says, "But now you must be holy in everything you do,
just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Yan ang sabi ng Panginoon. Pansinin natin mga kapatid, medyo mula tayo, mag-forward tayo sa Isaiah. Sa chapter 6 ng Book of Isaiah, ang paulit-ulit na salitang isinisigaw ng mga anghel o ng mga seraphims nang makita ni Propeta Isaiah ang ating Panginoong Diyos na nakaupo, nakalulok sa kanyang banal na trono sa pamamagitan ng isang vision o pangitain ay anong sinisigaw? Holy, holy, holy. Hindi love, love, love. Hindi just. It is holy, holy, holy. Sapagkat ang hindi pwedeng lumapit sa kanya ang sinumang taong merong bahid ng kasalanan. Hindi pwede. Kaya naman agad na pagtanto ni Propeta Isaiah ang kanyang kalagayang makasalanan nang sabihin niya sa Isaiah chapter 6 verse 5 to 7. Sabi niya, and I said, Prophet Isaiah said, who is me? For I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for. Dahil sa pagkilala at pag-amin ni Prophet Isaiah sa kanyang kalagayang makasalanan, kaya siya pinatawad ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng nagbabagang ulin na iginampi ng anghel sa kanya. Labi, symbolically, ito'y dumalisay at umawi sa kanyang kasalanan. So pinatutunayan ng pangyayaring ito na hindi talaga pwedeng manatili kahit isang sandali ang sino mang tao sa presensya ng ating Panginoong Diyos na may bahid ng kasalanan at wala pong exempted dito. Si Isaiah na ituso na yan. Propeta na ng Diyos. Diba? Tayo pa. Sapagkat Romans 6:23, sapagkat ang nanay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang Old Testament, kaya po tinawag na under the law, kasi nga naman ay sadyang napakaraming kautusan ipinagkaloob ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moses na dapat nilang sundin. At ang nasabing kautusan, we've been discussing this sa ating Sunday school, mga couple of Sundays already. Maraming kautusan pinagkaloob ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moses na dapat nilang sinusunod. At ang mga nasabing kautusan ito ay it is broken into 3 categories. Ano na yan? The moral law, the ceremonial law, and the dietary law. The moral law, which is the righteous requirements that includes the 10 Commandments. Yung ceremonial law that pertains to the feast, festivals, di ba? At maging ang Sabat. Pati yung na yan, hindi ko sinabi ganito kayong magpagpit. Ang sinasabi ko lang, kasama yung gupit, kasama yung pananamit, doon sa ceremonial law ito. Okay? And lastly, yung dietary law, pertaining to food, permitted to eat, and not permitted to eat. Na kung tutuusin, ay wala naman talagang sino mang taong nakasunod sa lumang tipan. Sa lahat ng mga kautusan ito, meron silang malalabag at yun ay kasalanan. Kaya nga pinahintulutan ng Panginoong Diyos ang pag-aalay ng ano yung inaalay? Yes. Cordero. For the provision of the temporary provision of the forgiveness of their sins. Subalit sa New Testament, ayun po, sa Colossians 2:16-17. Sa New Testament, which is, ano na tayo? Under the law pa rin? Under grace. Ayon kay Apostle Paul, sa Colossians 2:16-17, therefore,
let no one pass judgment on you in questions of food and drink. Ano yun? Food and drink? Dietary law. Or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. Ano yun? Ceremonial law. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Sinabi niyan kanina ni Pastor Kevin, nang ibig sabihin na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus, ay kasama din tayong pinanaya niya dito sa dietary at ceremonial law. And these two laws have been fulfilled already in Christ. Ibig sabihin ay hindi na po binding or intact sa atin ang mga ito. At ano yung natitira na binding or intact sa atin? Ang moral law o yung yung Ten Commandments. Ngayon, dapat nating maging maliwanag sa atin mga kapatid na kaya natin dapat pa rin sundin ang Ten Commandments ay hindi para tayo ay maligtas. Hindi ganun. Bakit? Ligtas na tayo. Simula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. At ang dahilan, kaya natin sinusunod magpahanggang ngayon ang moral law o Ten Commandments sapagkat ang pagsunod natin sa kautusan ay nagsisilbing bunga. Ito'y ebidensya, nagsisilbing katibayan na tayo ay ligtas na. Ay ligtas na. Because the moral law is the righteous standards, the righteous requirements that needs to be complied by Christians like us as children of God. Why we need to comply? Because the God we serve is indeed holy. Diba? We are to be holy because our God that we serve is a holy God. Yan ang sinabi sa 1 Peter 1:16. Kaya lang naman pinagkaloob itong dietary at ceremonial law sa Old Testament in order that Israel, the chosen people of God, will understand the deeper things of God pertaining to His character, to His purity, and to His holiness. Subalit natunghayan naman natin na sinunod nga nila yung mga seremonya. Sinusunod nila yung mga seremonya. Subalit, tuloy naman silang sa pagkalulong nila saan? Sa kasalanan. Bagay na kinamumuhian ni Yahweh nang sabihin niya again sa itinuro ni Pastor Joey last Sunday, Isaiah 1:11-14. Tagalog ko na babasahin. Anong sabi ni Yahweh? Seremonya to ha. Noon pa lang, inaakit ko na ni Yahweh. Tingnan nyo. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng batang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nagtuto sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastangin ang aking templo. Verse 13. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusok lang ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Verse 14, last verse. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga yan at hindi ko na matatagalan. Sa Old Testament sinabi ko, o nga ino-observe nila ang ceremonial law sa araw ng Sabat. Subalit pagdating naman ng weekdays, mga kapatid, ay pawang pang-aapi, pang-aalipusta naman ang ginagawa nila sa mga ulila, sa mahihirap, sa mga balo, sa mga mamamayan ng Buddha, na walang kakayahang maglagay sa kanila. Sipin mo, ayaw ng Panginoon ang lagay. Hindi ba paglalagay din yun sa Kanya, mag-aalay ka, banal na banal, araw ng Sabat. No? Nag-aalay, perfectly, nag-aalay ka. Pero pagdating ng weekdays, kung magmura ka, kung alipusta ka ng kapwa mo,
Walang saysay sa akin ng mga paghahanap na yan. Sabi ni Yahweh. Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, ito kasi yun, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ay ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang alin? Ang kanilang mga puso. Yun eh. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. They worship me with their lips, but their hearts are far away from me. Yun ang sinasabi dito ni Yahweh. Kaya naman, nang mamatay ang Panginoon sa krus, ay kasama ng dalawang nasabing kautusan, ang dietary law at ceremonial law, na kapwa tinupad niya. At tangi ang moral law na lamang umiiral na kautusang dapat nating sinusunod, hindi para tayo maligtas, sapagkat ligtas na tayo, kundi upang mapanatili lamang, mapanatili natin ay mitusay ang kabanalan sa ating buhay, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. So mga kapatid, bilang pagtatapos, natunghayan natin na umabot na sa sakdulan ang galit at pukot ni Yahweh sa mga leaders at sa mga mamamayan ng Huda dahil sa kanilang mga paglabag at pagsuway sa kanyang kautusan. Umabot na sa puntong nais na niya silang lipulin. Nakita naman natin, di ba? Subalit dahil sa kanyang dakilang kahabagan, nahabag siya sa kanyang bayan at sa katapatan sa kanyang sinumpang pangako kay Abraham. Kaya sa halip na paglipol sa buhay nila, ang kanyang ginawa, ano ang kanyang ginawa? Ang pagdalisay sa kanilang mga puso. Yun ang mas minarapat gawin ni Yahweh. To purify their hearts. Tayo man mga kapatid, bilang itinuturing ng Diyos ang mga anak niya dahil sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi exempted dito. Sapagkat tulad din ng Huda na kanyang bayang pinili, tayo man ay katulad din nilang lumalagbat din sa kanyang mga kautusan. Patuloy pa din tayo nagkakasala. Subalit mga kapatid, ito nga yung magandang balita eh. Tulad ng mga ginto na maaaring mahaluan ng dross and alloy based from our Bible text o mga impurities dahil sa kasalanan, ay nais ng Diyos ng ating mga puso ay kanyang dalisayin to be purified. Kung ang gintong nahaluan ng impurities ay idinadaan sa apoy upang dalisayin, gayon din naman tayo na kanyang tinuring ng mga anak na napahina ng kasalanan ay talagang dadalisayin din ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagdidisiplina. Didisiplinahin tayo ng Panginoon. Kaya nga kung ikaw kapatid, kung ngayon ay dumadaan ka sa isang masalimuot na pagdidisiplina ng ating Panginoong Diyos, matapos mong magkasala dahil sa personal mong pagsuway sa kautusan ng ating Panginoon, ikaw pa naman ay inaasahan niyang magiging modelo o kaya magiging huwaran sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban, ay ikaw pa itong parang naging batong katitisuran. Tulad mo ng ginawa ng Huda na siyang ating tinatalakay ngayon. Subalit tandaan mo. Tandaan mo, may pangako ang ating Panginoong Diyos sa mga anak niyang nagkasala sa Kanya. Dahil sa unang statement, sa Isaiah 1:26, wala na yan. Pero kung natatandaan nyo nung sinabi doon, I will restore you. Yun ang sabi ng Panginoon. So the purpose of God is to restore you, to restore each and every one of us. Kasi alam niyo, nagkakasala tayo lahat. Kasi lahat naman tayo ay patuloy na nagkakasala. Sa gayon tayo makapanumbalik sa Kanya at upang muli niyang ibalik at hubugin ang ating mga pusong maging tapat sa Kanya. Katunayan, batid niya ang ating kalooban. Alam niya yan. Ang gusto lang ng Panginoon eh, halik kayo, magsilapit kayo sa akin at magpaliwanagan. Hindi ba? Yan din ang sinasabi ng ating Panginoon sa Bagong Tipan.
come to me. No, mas gusto ko kantahin. Come to me, all you never got, and a heavy burden, and I shall give you rest. Take up my yoke and learn from me, for I am meek and humble of heart. For you find rest for your soul. Take my yoke, yes, my yoke is easy, and my burden is light. Diba? Yung ginapanawagan ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. He wants us to be restored. Batid niya ang ating karupukan. Kasi He knows that our hearts has been corrupted by sin. Kaya kahit mananampalataya na tayo, patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. So we are already saved, mga kapatid, from the penalty of sin through justification by our Lord Jesus Christ by His sacrificial death on the cross. But we still struggle from the power of sin. We are still in the process of what? Being saved from the power of sin through, lagi kong sinasabi everyone, sanctification. At ang sanctification na yan will last for a lifetime. At alam niyo ba, nasa oras na ito, we are all sanctified. Ano ba yung panalangin ng Panginoong Hesus? Sanctify them by your truth. Your word is truth. Eh, pinag-usapan natin ang truth. Then we are sanctified. Glory to God. Glory to God. Salamat sa Panginoong Diyos. Salamat sa ating Panginoong Hesus because He has given us His word to claim whenever we unintentionally commit sin. Ano yung binigay ng Panginoon? 1 John 1:9. Sabihin nga natin that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Purihin ang ating Panginoon. Sapagkat ang lubos na kalayaan natin sa kapangyarihan ng kasalanan ay kailan magaganap? Sige nga, kailan magaganap? That we are to be saved from the presence of sin. Wala nang bayad ng kasalanan. Kailan yon? On the day of our glorification. Kapag ang ating lupang katawan ay mapalitan na ng katawang hindi nabubulok o glorified body. At kailan yun magaganap? Kailan yun mangyayari? First phase of the coming of Christ, sa rapture. We are going to be changed in a twinkling of an eye. Mga kapatid, yun ang ating glorification, and from that day on, wala nang kapangyarihan dahil wala nang presence of sin sa ating katauhan, sa ating mga puso. Bago po tayo tuluyang manalangin sapagkat yan natatapos ang mensahe ng ating Panginoon, awitin po nga natin yung tungkol sa purify your people. Ito ba? Kasi yun ang nais ng ating Panginoon eh. At ito yung sentro ng message na kanyang nais na iparating sa bawat isa sa atin sa oras na ito.